Kusinera! Dito sa Good Morning Kuya. And today, meron tayong fancy recipe na hindi lang isa kundi napakaraming layers ng flavor ang dala. Kaya tawagin na natin ang ating special guest chef na magtuturo sa atin yan. Siya po ang owner ng La Esperanza Catering Services. Member din po siya ng Culinary Arts Chef Tag Philippines and Chef de Parte ng Ritz-Carlton Hotel in Hong Kong. Eto na si Chef. Hindi ko pa siya na-intro. Pero eto na siya kagad. Si Chef Eric San Jose. Hello po. Surprise! Chef, good morning po. Good morning po. Ba't po kayo sa atin? Hello po, good morning po. Ayun. Chef, kamusta po ang inyong pagpunta dito sa Good Morning Kuya? Parang first time po kayo nag-guest dito. Yes po, first time na excited na, kinakabahan. Huwag po kayo kabahan kasi kayo po ay bonggang-bongga ang ang pagpapakilala natin sa inyo, Chef. Galing po kayo ng Hong Kong. Yes po, nakabakasyon lang po. Kaya nga po, balita ko talagang sinadya nyo lang po ang Good Morning Yes Kuya po. para po maghanda nitong masarap na dish na ito for us. At ano po ba ang iluluto natin for today, Chef? Ang gagawin po natin today is fusion na po siya ng French tsaka ng Filipino cuisine. Milpei a la relleno. So, ang ating mga ingredients Okay po, po, sige pa, Chef. ating mga ingredients po ay ang basic ingredients ng relleno Okay. na ipo-fusion natin sa milpei na Okay French po. cuisine po. Okay, sige, Chef. Ano po ba yung mga ingredients na to? Meron po tayong butter, sibuyas and garlic, meron bell pepper, then kinchay, buyon, meron po tayong ground beef, ground pork, Okay po. carrot, then pickles, raisin, then meron po tayong melted cheese, Okay. bangus, Opo. boiled bangus po na shredded na po siya, Okay. then pepper and sugar lang po. Okay. Grabe, Chef. Alam mo, tinitignan ko yung mga sangkap. Napakaganda ng hiwa. Pang Hotel D. sobrang ganda ng pagkaka-prepare ng ating mga sangkap. Alam mo, isa yun sa makikita mo kapag yung pagkain talaga ay masarap din. Nagsa-start pa lang siya sa mise en place. Maganda, maayos, organized. Yes po. Kaya, Chef, sige po, simulan na natin. Ano po ba ang first step natin for the milfoil a la relleno? Sige po, Chef. Kailangan muna na. Meron ba Pwede. niyan, Chef, sa sa Ritz-Carlton Hotel? Automatic. Chef, pakwento naman, paano kayo nag-start bilang isang kusinero? Actually, nagsimula po ako dito sa Pilipinas po as helper po sa mga catering. Okay po. Sa mga catering services po, na mga kaibigan po na nagke-cater. Then after po, apply ako sa isang company po dito sa Pilipinas for 4 years po ako. Then transfer po. Ilalagay ko na muna yung mga po, okay. Then transfer po ako sa Saudi ng 3 years as a baker and chocolater. Okay. Then after Qatar naman po ng 9 years ng cake artist. Then after po pinirate po, lumipat po ng Ritz-Carlton Hong Kong Okay. for running 2 years na po. 2 years and onward. Dami yung pinagdaanan siya. Parang non-stop kayo Yes. sa pagiging kusinero talaga. Yes. Pero, Chef, na-enjoy nyo naman ang pagiging isang, nyo ngayon, cake artist ninyo. Yes po, enjoy na enjoy. Kasi po, ngayon po, as a cake artist cake artist po ako, pero gumagawa rin po ako ng mga savory dishes Okay po. po. Yeah. Tsaka, Chef, balita ko, nag-iisang Pinoy ka lang doon sa Sa Ritz-Carlton. Ritz-Carlton. Yes po. Ako lang po ang nag-iisang Pilipino na kusinero sa entire Ritz-Carlton kitchen. Grabe, ang lupit. Sobrang Pinoy pride to. Pero Chef, bago tayo magkalituhan, ano na po ba yung mga inilagay natin na ingredients? Nahihalo ko na po Naglagay tayo ng butter, Chef. First Nilagay pa natin- butter po, hinaan ko lang po yung apoy, Sige medyo po. lumalakas. First yung butter po, tapos sinotay ko lang po yung garlic and onion. Tapos sinunod ko po yung bell pepper, then kinchay. Okay. Then after po, ilalagay ko na po tong ground pork po. Okay. Yan lang po. Ay, meron palang pork ang relleno. Yes po, hindi lang po siya bangus na shredded. Meron po siyang pork. Ang galing. Alam mo,
first time ko makita yung mga ingredients ng relleno. Kain lang ako ng kain ng relleno eh. Pero chef, bukod po dun sa sa mga pagpapakilala po natin sa inyo, meron din kayong catering services. Yes po. Paano po yun? Kung nasa ibang bansa kayo, sino po ang paano nyo po na ma-manage yung business? Actually, yung pinsang ko po ang co-owner din po ng ng catering po. Catering So, service. video ko lang po. Talaga po? Oo, video call Pero po. kayo pang nag-come up ng mga recipes nun, chef? Yes po, sa tulong po kami. Share kami ng mga recipe and ingredients po. Tapos, pag umuwi po ako, yun, kami. Kaya yan, nagke-create ng bagong recipes. Okay. Opo. So, maganda rin talaga, no? Opo. Meron kang katuwang sa Yes po. sa pagmamanage ng business. So, ano na po yung chef? Carrots po nilagay natin. So, muna na po yung, inuna ko po yung ground pork, sinunod ko po yung carrots, then ito po yung pickles po. Para may added na Sweetness po. tamis po. Pero chef, di ba yung pickles dito sa Pilipinas, manamis-namis talaga? Yes po. Pero yung pickles na ginagamit sa ibang mga recipes like sa sa French po ganyan or yung American na pickles, medyo maasim po Yes, yun. mostly maasim po talaga sila. Parang Filipino style na po Opo, ata ito. yung pickles po natin. Siguro nila dito yung sweet relish Opo, po. No? sweet relish po. Kasi kahit ako nahihirapan po akong humanap ng sweet relish sa... Sa ibang bansa Yes po. po. Pupunta po ako ng Filipino market para lang makakita lang. Ayun. Yan, sinunod ko po yung relish, then yung... Ito po, raisin po siya na grind lang po. Okay. Naku, paborito ni Tin. Para mas- Usually sa nakikita ko sa relleno, ang raisin buo-buo no? Pero Yes dito, po. chef, po siya, blender ko po. okay. Kasi kailangan po natin siya mamayang i-pipe para po walang... Ipapipe Yes pala po. kasi natin. Hindi Opo. natin ilalagay siya doon sa isda. Di ba may mga ganun talaga Opo. yung relleno chef, di ba nakalagay talaga doon sa mismong katawan pa ng bangus. Yes Pero po. oo nga pala, iba nga pala yung style natin ngayon. Pakita ko sa inyo mga kasangbahay. Chef, ano pong tawag nga ulit po dito? Ang tawag po natin dyan is puff pastry. Puff pastry. Yes po. So, paano po ito ginagawa? Mahirap to. Chef, alam ko. Yes po, puff pastry po, tapos ang tawag po sa kanya is milfay. Okay. Ang milfay daw yung ginamit ko sa kanya, ang meaning po niya sa French is 1,000 leaves. 1,000 leaves, so napakahirap niyang i-folds Oo po. nga, para ma-achieve mo yung flakes na to, naku, Yes mga po. kasangbahay, dapat stable ang temperature mo para hindi malusaw ang butter, di ba, Yes po. chef? Kailangan malamig yung kusina mo. Sunod ko po yung bangus. Okay, yung bangus na kasunod. Tapos, chef, ito po, dito natin ipapipe yung Yes yung po. bangus. Okay. Meron din- Parang, chef, naisip ko parang dito katumbas, pwede bang tart na lang yung gamitin nila kung wala sila mahanap na puff pastry? Pwede naman po. Yung puff pastry din po, may available na po sa market. Sa Dito po sa market Pilipinas. Okay, kasi kung gagawa naman sila, mahirapan po sila talaga. Hindi po. Ayun din po yung kinonsiderate ko nung ginagawa. Kasi po, di ba, sa business din po namin yan. Okay Din sa kung meron, catering opo, din sa po. catering namin, kung may mahahanap ba kaming supplier dito or, kasi ako yung gumagawa. Oo. So, sabi ko, mas mahihirapan yung partner ko sa business kung walang gagawa. Mang gagaling pa ng ibang bansa. Tapos, nakahanap po kami dito ng supplier po sa... Actually, dati rin po sa kitchen namin sa school, doon may nagbebenta rin ng puff pastry. Kasi ang hirap ng gawin talaga ng puff pastry lalo kung hindi ka matyaga sa mga folding techniques mo Yes na, po. chef. Actually, inspired po siya sa Portuguese egg tart. Okay. Opo. Ayun, wag kayong malito mga kasangbahay. Maganda lang talaga siyang mahirap lang siyang sabihin, pero masarap din po siyang Para siyang kung i-explain natin yung lasa Talagang nito, chef, yung lasa ng croissant. Yes po. Yan. Battery po yung lasa niya, kaya po siya yung napili ko para maiba naman po yung natin. Oo. Yung take natin Yes sa, po. sa Kasi, relleno. kasi po ang relleno po, mostly ginagawa lang natin siya pang ulam eh. Oo nga. Ulam. So sabi ko, why gawin natin siyang appetizer or gawin natin siyang snacks? Oo nga, di ba? At least, parang pwedeng ipanglaban to sa ibang bansa. Fusion ng Pinoy food tsaka Yes po. ng Since French. nagtatrabaho po sa hotel, so nauuso po talaga yung create ka ng recipe, lalo pag may mga may mga guests na Pilipino, kailangan impress mo sila na at least may Filipino style pa rin yung isi-serve mo sa kanila.
Chef, pag pumunta kami ng Hong Kong, huwag mo kami kalimutan. Ayaw po, itutur ko po kayo. Message niyo po ako, itutur ko po kayo. Ayan. So, chef, ano na ba yung nilagay natin? Last na po yung ano Yung po. bangus po, nalagay na natin, no? Opo, tapos ito po, yung pepper po yung nilagay ko, dahil ngayon po yung sugar na po. Okay. Para po may sweetness po. Ito na po yung last na ilalagay. Alright. Tapos, sautay na lang po siya hanggang sa medyo madry po siya, then i-cool down na lang po siya. Pero chef, ito kailangan pa ba Ito po, natin yung yes bouillon po, yung bouillon po. Ayan. Ayan, chef, anong klaseng bouillon po? Pork bouillon po yung ginamit ko. Tapos hindi na po ako naglagay ng salt dahil yung pork bouillon na po ang ginamit ko po. Salty naman na siya. May salty na. Tapos maglalagay tayo ng mamaya ng cheese. So may added salted din yung cheese. Chef, ano nga po ito? Thyme po. Thyme, okay. Bali yung thyme po mamaya sa pang-garnish po siya. Pang garnish natin. Okay. So, madali lang pala gawin yung relleno. Gagayahin ko. Opo, madali lang po. Basta mauna lang din po yung ano, yung maigisa lang din po yung mga yung mga vegetable peppers. Pero eto na, update muna dun sa ating milfy a la relleno ni Chef Eric. Chef, ano na po ba yung ginawa natin after po natin maluto yung mismong relleno? Tapakita natin Ito po, sa ating mga kasambahay. Ito po siya, kinul down lang natin yung niluto natin kanina. Cool down lang po. Tapos, Okay. nag-add lang po ako ng konting cheese dito Opo. para po maging stable din siya once na pinapipe natin. Nakaka-stable din pala yung Yes po, kasi may cheese po siya. Para hindi siya, pag pinapipe mo, hindi siya nagpuputol-putol. Okay, Para okay. pag mo at least diretso po. yung mga tips and tricks. Yes. Tapos Tas ito, lipat lang natin sa piping bag. Lagay lang po sa piping bag, then ipapipe lang po. Ayun, ayun. Paano ba? Gusto ko rin mag-try mag-pipe, Chef. Iyan po. Iyan lang po. Iyan. Ganun lang. Yes po. Para ma-feel Tas dito lang po, yung mismo. may isang klase na tayo. Yes po. Okay. Apa. Ito, Chef, tsaka ito pong bilog, tsaka itong pahalang na Yes to. po. Pahalang? Parehas lang po ba siya na puff pastry? Yes po, parehas lang po siya ng pagkakagawa. Dahil ito lang po, ginawa ko, niroll ko siya nung dough pa siya, nung malambot pa siya. Okay. Niroll ko po, tapos i-freezer ko, then cut ng slice. Okay, pero Saka po nilagay stick lang sa cup. sila po. Tapos ito naman, nung plinat na po siya, diniretso lang po siya ng plat. Okay. Nung pagka-chilled niya po, tapos inilagay ko sa sheeter, diretso sheeter lang po. Bake lang po to, no? Bake po, at after ng bake, tsaka ka lang siya kinat. Okay, okay. So, Chef, pwede ko bang matry? Ito po, try. Ano po ba ang tamang paghawak ng piping bag? Press nyo po muna. Ito, Chef. Press nyo po muna dito. Ano, Wait lang tapos po. biglang nalaglag, you know? Dapat, ilabas mo niyo po muna yung Kailangan air. hindi nangangatog yung kamay. Tapos, baka mamaya kasi may air dito sa pag pipe nyo po, bumubulwak. Yan po. Tapos, Nakabahan ako. Meron tayong ano dito. So, paano siya pag ganun lang po? apo, swirl nyo lang po. Swirl lang. Pipe lang po. Ayan. Okay. Tama ba siya? Yes po. Tama Okay, naman. okay lang po. Depende po sa nyo kung Depende gano'n sa ka dami. Yes, sa dami. Tapos, Chef, Same eto, lang po. diretso Tapos lang diretso po. lang po. Gumagalaw. Oh! Yes po. Yan. Maganda po. Perfect! Yes po. Isa pa ba? Sige po, isa pa Pakita po. ko sa inyo mga kasangbahay. Chef, sa pag-organize ng, di ba, dapat maayos dapat yun. Ano po ba yung pagkakasunod-sunod? Dapat ba dito ako maglalagay ng may ganito? Or, ano siya? Paano nga ba? Pag ganun? Or, Depende po sa parehas inyo na kung saan po lagay ko? komportable yung paghawak niyo po. Okay. Kung saan po kayo mas komportable. So, paano ba siya nilalagay? Pag ganun or pag ganun, Chef? Any side din po. Okay. Sige. Maglagay na lang tayo ng pag ganyan. Kung saan po mas komportable yung pag-pipe. Ay, iyon nga yun, no, Chef, yung sinasabi mo, nagpuputol-putol siya. Yes po. Malinis naman kamay ko mga Sige kasama. po. Sabi pa ng ganun eh. Gumagalaw eh. Ayan. Yung iba konti, yung iba marami. Request po nung iba, konti lang. Ganun. Pero alam niyo mga kasangbahay, kanina natikmang ko, nakadalawa na nga ako eh. Ayan, sorry po. Yes, tama po yung procedure nyo. Hawakan nyo rin po yung ano. Yung mismong tinapay. Apo. Pwede naman pala. Hala, nanginginig. Mamaya nandun na doon sa kabilang sa studio. Yung tinapay. Marami. Sobrang galaw ng galaw. Ayan! Okay po. Dahil papatong lang po yung ano. Kasi papatong lang, Chef. Okay, ganito. Yes po. Patong nyo lang Ayan. po. Yes po. Ayun!
Wow! O, di ba? Sino magsasabing relleno to? Relleno talaga to. Yes. Okay. Tapos, Tapos po, chef, ito po, na-top topping natin yung with... quick melt cheese po. Okay, cheese. Tapos pwede rin pala to, chef, naisip ko, kung ito torch, no? Yes po. Or... Mas okay po Pwede ba kung- i-bake pa uli? Hindi ba ma-overcook yung mismong... Hindi naman po. ano to? Actually, to torch po talaga yung much better sa kanya para, tawag dito, mas madali po ma-melt yung cheese niya. Tapos may mga, ano po, mag-burn ng konti yung cheese. Kaya pa ba, be? Masyado siyang clingy. Ito po. Ayun. Pwede naman kasi gumamit pa ng isa Yes. pang utensil. Tapos eto, ganun lang din siya. Yes po, same lang din po. At dahil dyan, magbabalik po ang good morning, kuya. Sabi, napakabagal naman pala ng kusinera na to. See, nakikita nyo na kung hindi ako galing talaga hindi ako magaling mag-garnish, hindi ako magaling mag-plating. Tapos yung, ano lang po, time po sa ibabaw. Chef, rescue mo ako. Sige pa. Nalaglag na siya. Huwag na, yan ang mga pinapakita sa live. Di ba? Yes. Yan po, ganyan lang po natin. Tapos, itong lang Sige, po ito na. time. Huwag nyo na ipakita to mga kasambahay. Time lang po. Spread lang po ng konti. Yan lang po. Okay lang po. Yan po. Ganun Yes lang po. Okay, so time. Ganun Yes lang. Okay. Perfect. Alam niyo mga kasambahay, nung natikman ko siya, lasa siyang pizza kanina. Tapos, syempre, andun pa rin yung lasa ng relleno. Tapos, yung mismong milfoil, very buttery siya, very flaky, napaka-savory. Sobrang sarap i-prepare to kapag kunwari gusto mo level up yung party mo. Sabi mo, oh, ayan, milfoil, relleno. Yes. Alright, mga kasambahay. Pinasosyal pero madali. Ito na po ang ating milfoil relleno by Chef Eric. Pakita natin one last. Tadaan! Alright, Chef, pero bukod po dito, sa ating pang milfoil relleno, ano pa po ba yung mga nakahanda po dito sa... Ay, nag-prepare din po kami ng nag-prepare din po kami ng beefsteak Tagalog, Okay po. pinakbet, saka po buffalo wings. Chef, ito po bang mga dinala niyo po sa amin? Available po ba yan din sa catering service? Yes po, available po yan sa La Esperanza Catering. Ayun, sige po, Chef. Baka gusto niyo pong imbitahan po yung ating mga kasangbahay pagka meron silang gustong orderin po dun sa inyong catering services. Go ahead po. Ay, available po kung gusto niyo po yung matikman itong mga putahe namin. Available po siya sa La Esperanza Catering. And binabati ko na rin po ang Chef Tag Philippine and ang Ritz Carlton Hong Kong po. And yun na po. Ano kayo ba yung shoutout, Chef? Shoutout ko po ang Bathala Perfume and Collection ng Hong Kong, pati po ang Rose Aesthetic. Hello po! Ayun. Maraming salamat po, Chef Eric. At talagang nabisita pa tayo dito. Bihira lang magpunta si Chef sa Pilipinas. Actually, madalas nga po pala, Chef, nabanggit nyo sa akin kanina, parang dahil 2 hours away lang naman ang Hong Kong, madalas kayo nakaka-uwi. Pero napili nyo pong bumisita pa dito Yes sa po. Good Morning Kuya. Chef, pagka-uwi kayo, Yes po. balik po kayo. Pero pag pumunta kami ng Hong Kong, Itutur ko po tour kayo. niyo po kami. Yeah, maraming salamat po, Chef Eric.